tama na yan. Huwag naman kayo masyadong gahaman sa salapi, no? Huwag na muna kayong mangurakot ngayon at talagang ilaan natin sa taong bayan. Pero ang tanong, meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party at busy pa rin ang singhot ng singhot dyan. Itigil na muna yan. Sos Mariosep. Or kung talagang hindi mapitigil, talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang pamumuno kay BP Sara. Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw pala dahil alam ko naman ibang oras natin. No? Ako po ngayon ay nakaupo, guess where? Sa City Hall ng The Hague. Tingnan niyo dito sa Netherlands. Pero patuloy pa rin naman po ang ating paglilingkod. Patuloy po yung ating pagdidepensa kay Tatay Digong at sa lalong mabilis na panahon naasahan natin na magkakaroon ng bagong aksyon, bagong movement dyan sa kaso ni Tatay Digong para siya ay mapalaya, pero iwan na natin yan kay BP Sara para i-discuss. At pero meanwhile, kinakailangan syempre ayusin yung mga bagay-bagay, no? Dahil tayo magtatrabaho bilang abogado dito sa Netherlands, kinakailangan ayusin yung ating tax identification number at yung importante ng tinatawag nilang BSN number kasi yan din yung magiging tax identification number. O nga pala po, no, ako po ay I will be affiliated as of counsel to one of the firms here in Amsterdam. At saka we're looking forward also po to going back to teaching law in one of the universities here. But anyway, ngayon po, pag-usapan natin, pumutok na po ang giyera dyan sa gitnang silangan. Ang una pong gumalaw ay Israel, itinarget ang Iran. Ang problema po dito sa giyerang ito ay parehong merong nuclear weapons ang Israel at ang Iran. Well, alam niyo naman po na ang giyera dyan sa gitnang silangan ay talagang panahon pa ni Kristo. No? Pero ang importanteng malaman po natin ngayon, mukhang tuloy na itong giyerang ito. At ang tanong, anong ginagawa ng mga bangag dyan sa Pilipinas para paghandaan ang isang tuloy na giyera? Siyempre po, ang pinakamalaking question ay yung kaligtasan ng ating mga mamamayan. Pero diba contingency plan ng DMW, no? Sandamukal po talaga mga kapwa nating Pilipino dyan sa Middle East, no? Hindi lang po Israel at Iran ang maapektuhan dito dahil alam naman natin na nagkakampihan ng mga bansa sa Middle East. Yung kampihan ay base sa pananampalataya, no? At nagkakampihan ng mga bansang Muslim laban sa Israel, no? Dahil alam naman natin na panang Biblia yan ang problema, no? Pero ngayon po ay naintindihan ko naman na iba na po ang circumstance ngayon dahil ang nangyayari po talaga hundreds of thousands na ang napapatay ng mga Israeli dyan sa Gaza Strip bilang gante doon sa mga 2,000 mahigit kumulang na namatay nung gumalaw ang Hamas. Paulit-ulit ko pong sinasabi na talagang kinokondena rin natin yung ginawang pag-atake ng Hamas sa mga sibilyan. Yan po ay isang war crime din. Pero at the same time, hindi rin po katanggap-tanggap yung nangyayaring genocide ngayon dyan sa Gaza Strip. Pero mabalik tayo dito sa gitnang silangan ng giyera, talaga pong may posibilidad na ang giyera na po ito giyera na po ito sa panig ng Israel at saka ng Iran. Dahil gumamit na po sila ng mga aircraft. Sa international humanitarian law o yung batas na umiiral kapag merong labanan, importante na merong pagkatindi ng labanan at saka yung sustained over a period of time. Pero ang exception po na kinakailangan yung labanan is sustained over a period of time is kapag gumagamit po ng Air Force. Kasi ang Air Force, yan po ay talagang ibig sabihin, hindi na kinakailangan maging sustained o matagalan pa yung labanan dahil meron ng sufficient intensity kapag gumamit na ng Air Force at nagbombahan na. At yan naman pong nangyayari ngayon dito sa Iran at saka sa Israel. So make no mistake about it. Hindi lang po ito girian. This is a full-blown war. Nawang iniiwasan sana yung maging mas malawak pa ang labanan. Pero ngayon nagsalita na yung mga Arabong bansa na nakapaligid sa Iran. No? At pati si President Trump ay nagsabi na dapat ang Israel ay bumalik sa negotiating table at makipag-usap. Pero itong pagkakataon pong ito, ang nauna na gumamit ang dahas ay Israel. No? Tinarget ang Iran at ang kanilang sinasabi that's preventive self-defense. No? Pero sa larangan po na international law, wala pong preventive self-defense. Dapat mura merong paggamit ng dahas o paglusob sa teritoryo bago ka po pwede gumamit ng self-defense. Now, wala tayong magagawa para pigilin yung giyera sa gitnang silangan. At bukod pa dun sa kaligtasan ng ating mga mamamayan na nagtatrabaho lang naman sa Middle East na kinakailangan paghandaan para iuwi, naku, mas malaking problema po. Kapag talaga nagkaroon ng malawakang giyera dyan sa
Gitnang Silangan, alam nyo naman po, 90% ng ating ginagamit na petrolyo ay galing sa Middle East. Ito na naman po yung sinasabi ko, paulit-ulit na ako na parang silang plaka. Kinakailangan talaga mag-angkat tayo sa mga iba't iba pang mga lugar bukod sa Gitnang Silangan. Dahil pag nagkaroon ng ganitong aberya na gera, saan na tayo kukuha ng ating langis? At kapag wala tayong langis, titigil po ang lahat. Pati po mga magsasaka, mawawalan ng gasolina para patakbuhin ang kanilang mga traktor, o sabihin na natin meron pa silang kalabaw, saan naman nila isasakay ang kanilang ani papunta ng merkado, no, kung wala tong gasolina yung mga sasakyan. So ngayon pa lang po, dapat magkumahog na ang ating bansang Pilipinas, kung hindi nga lang Addictus Benedictus sila ng mga namumuno dyan, para kumuha ng alternatibong supply ng langis. Ano po yung alternatibo? Russia. Pinakamalaki pong alternatibo, Russia. Believe it or not, Amerika din. O pwede rin tayong mag-angkat sa Amerika. Siyempre, mas mahal ang transportasyon. Anong gusto natin? Tumigil ang lahat ng kabuhayan sa Pilipinas dahil wala sa gasolina, dahil mahal yung transportation cost. Siyempre, unang-una, mamahal talaga ang presyo ng petrolyo habang pumuputok ang digmaan dyan sa Gitnang Silangan. Pero at the same time, kinakailangan meron tayong pagkukunan miski mahal. Ngayon po, kung hindi tayo gagalaw na para umangkat sa mga non-traditional suppliers na ating gasolina at langis, baka wala na tayong makuha. So kinakailangan makipag-usap sa lalong mabilis na panahon sa bansang Russia, sa bansang Amerika, at siguro kinakailangan mag-convene ng emergency meeting ng ASEAN kasi meron naman tayong mga karatig bansa sa ASEAN na merong produksyon ng langis, no? Bansa gaya ng Malaysia, Indonesia, Thailand, no? Kinakailangan talaga magkaroon na tayo ng agreement, no, na sa darating na delubyo dito sa Gitnang Silangan, bibigyan tayo ng prioridad nito ang ating mga karatig bansa, ating mga kapitbahay, mga kapatid sa ASEAN, pagdating dito sa kinakailangan nating supply ng gasolina at ng petrolyo. So bukod pa dun sa supply, kinakailangan talaga imbakan. Hindi tayo naghanda rito eh. Matagal ko nang sinasabi na dapat magkaroon tayo ng imbakan kasi tayo naman ay dapat nagkaroon tayo ng strategic reserve para nga sa mga pangyayari na hindi inaasahan gaya ng putukan ng gera dyan sa Gitnang Silangan. So ewan ko kung gaano katagal talaga na bumuo ng ganyang mga imbakan, pero better late than ever, no? Kinakailangan talaga tignan natin kung saan natin po pwedeng i-imbak yung mga aangkating natin mga langis, dahil ang katunayan ngayon pahirapan ngayon na magiging supply dahil yung mga traditional sources ng langis at ng petrolyo hindi na nga makapagpo-produce dahil sa gera. At hindi lang yan po ang dapat paghandaan, no? Kapag kasi naapektuhan at tumaas ang presyo nga ng langis at ng petrolyo, siyempre ang presyo ng lahat tataas. Pagkain na naman ang problema. Asahan natin na although kalahati na ng Pilipinong nagugutom, mas marami pang magugutom. Bakit? Dahil mas mahal na naman ang presyo ng petrolyo. Siguro ang unang-unang dapat mangyari, manumpa ang mga congressman at mga senatong at mga tao sa Malacanang. Tigil muna ang korupsyon habang nagpuputukan ng gera. Anyway, kumita na naman kayo ng sandamukal. Tama na yan. Huwag naman kayo masyadong gahaman sa salapi, no? Huwag na muna kayong mangurakot ngayon at talagang ilaan natin sa taong bayan. Talagang kinakailangan maghanda tayo ng ayuda. Dahil pag tumaas ang presyo ng langis, tataas ang presyo ng lahat. Maraming negosyo na temporarily na magsasarado, maraming mawawalan ng trabaho, tataas ang presyo ng bilihin. Kinakailangan meron tayong salapi pangbigay bilang ayuda. Siguro of the same scale and scope as ayuda ng COVID. Kasi talagang kapag nagtuluyan ng putukan at talagang kumalat ang gulo dyan, naku po, mas matindi pa sa COVID ang magiging epekto niya, no? Talagang napakahirap sa ating mga negosyante, sa ating hanap buhay, yung mangyayari. Pero ang tanong, meron bang planong binubuo ang Marcos Jr. administration? Abay, baka busy pa rin party ng party at busy pa rin ang singhot ng singhot dyan. Itigil na muna yan. Sos Mariosep. Or kung talagang hindi mapitigil, talagang pumasok na sa rehab at ibigay na ang pamumuno kay BP Sara. At least panandalian habang tayo ay harap sa napakatinding pagsubok itong full-blown gera nga sa Gitnang Silangan. Hindi po biro-biro ito. In fact, kung ako si BP Sara, nako, it is a nightmare to take over government now na merong full-blown war. Ano naman ang magagawa mo? Parang napaka-limited ng options mo. Siguro magagawa ng gobyerno na lang talaga is bukod doon sa maghanap ng alternatibong sources at talagang tutok ang salapi para sa mga ayuda dahil inaasahan natin na talagang tataas ang presyo ng lahat, magbigay ng pag-asa na kung tayo ay nagsasama-sama bilang isang bansa,
pwede natin maibsan itong kahirapan na parating at pwede tayong manaig dito sa panibagong pagsubok na naman na haharapin natin itong giyera ng Gitnang Silangan. Pero yun nga po, no? Much as Inday Sara would consider it as a nightmare to take over government now, siguro naman papayag siya. Mas mabuti naman po na pumayag na si Marcos Jr. temporarily. Pwede naman po hindi siya mag-resign kung ayaw niya mag-resign. Pumasok muna siya sa rehab. Kasi ayaw naman niya magpa-hair follicle test. Pero at the same time, nandyan ang ebidensya. So ina-assume ko na baka nga gumagamit siya. Kung talagang gumagamit siya, ay nako, maintindihan po ng taong bayan kung siya magpaparehab. At habang siya nagpaparehab, ibigay muna niya yung pamumuno kay Inday Sara. And much as Inday Sara would hate it, kasi ano naman ang gagawin mo kung ganito ka talagang kagulo at wala talagang pagkahandang ginawa ang gobyerno, no? Kahit papano at least manawagan siya na magbayanihan tayo. At tayo naman lahat ay mananaig, no, dito sa panibago na naman pagsubok na ating haharapin. Pero kung business as usual, nako, Pilipinas, fasten your seatbelt. Talaga pong this is a sinking ship. Kung talagang matuloy ang full-out war sa buong Gitnang Silangan, kung saan tayo po ay nakasalalay para sa 90% ng ating requirements para sa ating enerhiya. Fasten your seatbelt. Dahil unang-una, wala po talagang namumuno ngayon sa ating bayan. For whatever reason it is. Ang duda ng marami kasi bangag ang presidente. Sinasabi ko nga, I'm giving him the benefit of the doubt, kaya nga dapat magpa-hair follicle test na ayaw. So sa tingin ko, baka may katotohanan. Mantakin ninyo, ngayon ang ating hinaharap na pagsubok, gera na pwedeng magresulta sa pagkawala ng 90% ng lahat ng ating langis, na kung saan tayo nakasalalay sa produksyon ng lahat ng bagay sa ating bayan. Hay nako, pero yun nga po, no? Talaga naman pong lahat tayong mga sumuporta dito sa Unity Team na nabudol, nagsisi na. Pero ang panawagan natin, matapos tayo magsisi, yun na nga po, pakiusap na lang. Naku Marcos Jr., kung meron ka pang kaunting pagmamahal na natitira para sa ating bayan, ibigay mo na panandalian. Sige na, mag-leave of absence ka na. Ibigay mo na kay Inday Sara muna habang nagpuputukan dito sa Gitnang Silangan. Nang sa ganun, someone is in charge. Kasi Mr. President, alam naman namin ang sasabihin mo. Kung ordinaryong bagyo lang, ang dami-daming bagyong dumadaan sa Pilipinas, ang iyong nasasabi is, what do we do now? Lalo na ngayon dito sa dilubyong parating sa atin na talagang all-out war sa Gitnang Silangan. Talagang hindi lang what do we do now. Baka mamaya ikaw ay mag-give up na at sabing it's hopeless. Well, pwede ka naman mag-give up. We give you the benefit na karapatan mo naman magbitiw na tuluyan. Hindi naman ikaw sisisihin kung ikaw ay magbibitiw na dahil talagang hindi mo kakayanin itong paghamon nito. Pero whatever it is, whether be it permanent pagbibitiw o temporary, ibigay mo na kay Inday Sara. Hindi mo kakayanin itong pagsubok na ito. Hindi ko sinasabi na lahat ay mabibigyan ng solusyon ni Inday Sara, pero at least magbigay naman ng pag-asa sa ating sambayanan na tayo ay makakaahon dito sa pinakabagong pagsubok na sa pamamagitan ng isang delubyo na talaga namang dumating na naman sa ating bayan. Hindi lang naman sa atin, kundi sa buong mundo. Pwede ba yun? Isipin mo na lang, yung pagmamahal mo sa iyong ama, pagmamahal mo sa iyong ina, pagmamahal mo sa iyong bayan, ang kinakailangan kung talagang ikay nagmamahal, ibigay mo na muna kay Inday Sara ang pamumuno nang sa ganun, mabigyan man lang ng pag-asa yung ating taong bayan. Dahil kapag ikay mamuno, mahirap na nga ang solusyon. Wala pang pag-asa. Dahil alam namin, talagang ang sasabihin mo lang, what do we do now? Tried and tested na yan. Ikaw si Mr. Moy, what do we do now Mawa ka naman. Sige na, at least pag-asa, wag mong ipagkait sa taong bayan. Well anyway, kayo ba ho ay agree or disagree sa akin? Kinakailangan na ba talagang ibigay muna ang pagpapatakbo ng ating sambayanan kay BP Sara? Dahil itong banta ng gera sa Middle East po talaga, naku, baka mamaya, this is an existential question, baka mawala ng Pilipinas. Pag tayo ay hindi nagkaroon ng isang liderato na makapagbibigay man lang ng pag-asa. So, alam ko po na problema pa rin kung saan tayo angkat ng langis kahit sino namumuno. Alam ko po na problema pa rin yung pagtaas ng presyo ng bilihin dahil nga magiging scarce ang langis. Pero at least, wag natin ipagkait yung pag-asa at saka yung panawagan na pwede tayo magsama-sama, maging isa at tayo po ay manaig dito sa pagsubok
Yun sa tingin ko ang mabibigay ni Inday Sara ngayon na hindi maibibigay ni Marcos Jr. Di ba po? At yun naman sana ay maibigay natin sa ating taong bayan. Marcos Jr., dahil nga dun sa 31 million na bumoto sa iyo, the very least that you can give your people ay yung pag-asa na po pwedeng maibigay ni Inday Sara. Dahil sa iyo po talaga, sensya na po kayo, wala na talagang pag-asang ina